Posible palang masama ang Barangay Ginebra dito sa 3-team trade offer ng Rain or Shine Elasto Painters kasama itong Phoenix Fuel Masters, kung saan mapupunta dito sa Rain or Shine Elasto Painters itong si Kai Balungay, at dito naman sa Phoenix Fuel Masters makukuha nila itong si David Morel mula dito sa Barangay Ginebra, plus itong si Ben Adamos, yung kakukuha lamang na player ng Ginebra mula sa Northport. At ito namang Barangay Ginebra, makukuha itong si Kit Datu mula dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Kung titignan natin, upgrade dito sa Ginebra, mahusay na player yan si Ben Adamos, pero kung si Kit Datu kapalit, abay okay na okay yan para dito sa Barangay Ginebra. Ngayon naman, dito sa Rain or Shine Elasto Painters, kung kahit mawala si Kit Dato, kung si Kai Balungay ang makukuha mo, okay na okay din yan. Dahil alam natin na itong si Kai Balungay, mahusay na player yan talaga. Kita pa lang nung naglalaro yan sa Ateneo. Ngayon, ito namang si Phoenix Fuel Masters, kung makuha mo si Morel at si Adamos, okay na rin yan para dito sa lineup mo dahil big man si Adamos at itong si David Morel ay isang wingman. Kaya sa tingin ko wala namang malulugi sa ganitong trade. Sa panig ng Ginebra, kung makukuha nila si Kit Datu, lalakas yung front court nila. Totoo 6'7" ito si Kit Datu kasi laki yan ni Ben Adamos pero mas malapad ang katawan nito. So yan ang pwede talagang center kasama ni Isaac Go. Pag nangyari yan, itong si Japet Aguilar pwede na power forward kasama itong si Jamie Malonzo. At sa small forward si Ralph Koo at itong si Jeremiah Gray. At ngayon, pwede na rin ito si Scottie Thompson mag-focus dito sa backcourt kasama si RJ Abariento, Stephen Holt at itong si Maverick Ahan Misi. Nasa trading block na nga kaya itong si Simon Enciso ng San Miguel. Ito ngayon ang tanong ng karamihan dahil dito sa pagkuha nila kay Chris Rosales. Kung titignan natin, kalahati ng lineup ng San Miguel ngayon ay puro guard. CJ Perez, Jericho Cruz, Terence Romeo, Chris Ross, Simon Enciso, itong si Evan Nava, yung kanilang draft pick, plus itong si Kit Jimenez. So, sobra-sobra sa guards ng San Miguel, kulang sa big men, hindi balanse. At dahil nga, hindi nabibigyan ng playing time yung kanilang guards dahil maikli lang ang rotation ni Coach George Gallant. Parami ngayon na nagtatanong, dahil nandiyan na si Chris Rosales, maaalis na kaya itong si Simon Enciso. Nabanggit ni Coach George Gallant na gagamitin niya na sabay itong si Rosales at itong si Marcio Lassiter para mag-provide ng additional scoring. Obviously, nakita na San Miguel yung naging weakness nila dito sa serye kontra Meralco kung saan wala silang scoring na nakuha doon sa mga guards nila. At kilalang scorer ito si Chris Rosales, kaya yan ang dahilan kung bakit siya kinuha. So tignan natin kung matutuloy nga ito ngayon na baka matrade na itong si Simon Enciso. Ng isang posibilidad dyan, baka itong si Vic Manuel at si Simon Enciso o di kaya si Jeron Teng at si Simon Enciso ang i-trade dito sa Northport Batampier kapalit nitong si William Navarro o di kaya si Cade Flores. Iyan ngayon ang inaabangan ng marami dahil itong San Miguel Bay titignan din siguro muna kung ano ang gagawin nitong si Troy Rosario. Yan ang dahilan kung bakit daw on hold ngayon ang mga trade transactions ng San Miguel. Pero dito sa point guard situation, mukhang kontento na ang San Miguel dito kay Chris Rosales. Free agent pick up to, so susubukan muna nila. Kung maganda maging performance ni Rosales, pakaya na ang maging solusyon nila dito sa kakulangan sa scoring sa point guard at hindi na nila kailangan kunin pa itong si Evan Nel o di kaya ay itong si Wami Tiongson. Ang balita natin ngayon tungkol dito sa Converge Fiber Xers. Pagkatapos nilang i-sign up itong si Alex Cabagnot, ang tanong naman ay posible kaya na si Arwin Santos ang susunod na kukunin nila. Alam natin na ang Converge ngayon ay naghahanap ng mga veterano. So, posible kaya na si Arwin Santos magkaroon ng PBA comeback at dito maglaro sa Fiber Xers. Alam natin, naglaro din to si Arwin Santos sa Pampanga Lanterns para dito kay Governor Delta Pineda, kaya hindi ito malabong mangyari. Dito si Arwin Santos, katulad ni Alex Cabagnot na kahit 40 years old na, alam natin kung ano ang kaya niyang gawin at nasa magandang kondisyon siya. Kaya ibig sabihin nito, kaya pa rin niya mag-provide ng magandang minuto dito sa Fiber Xers. And of course, alam natin, multiple champion yan si Arwin Santos, kaya pagdating sa championship experience, talagang maraming may ibibigay yan dito sa Converge kung sakasakali. At
Sa tingin natin ito si Arwin Santos, pwede rin yan na maging magandang coach dito sa mga big men nitong Converge Fiber XS. Kaya sa tingin ko, magiging maganda yan. Sa tingin ko at sa ngayon itong Converge hindi na nakapagtataka kung magkakaroon ng additional na player movement para magkaroon sila ng magandang mixture ng mga veterano pati na ng mga rookies dito sa kanilang lineup. At mukhang seryoso talaga sila dito sa kanilang pagbi-build up. Ang ganda na ng coaching staff ng Converge kaya hindi nakagugulat na sila ay gagawa ng paraan para makagawa pa ng mas maraming mga movement para sila ay lalong maging competitive. Titignan din natin kung ano ang balak ng Converge ngayon dito kay Encho Serrano na ang rights ay nandito pa sa Phoenix pero ang report ay talagang gusto siyang kunin nitong Converge Fiber Access coaching staff at management. Siguro baka ititrade dyan itong si Aljon Melesio para makuha nila ang nasabing playmaker nitong Phoenix Jewel Masters. Under pressure na ngayon itong NLEX Road Warriors na magkaroon ng isang tinatawag na championship team. Matagal nang kinukonsidera na parang farm team itong NLEX Road Warriors. Yan nga ang dahilan kung ba't umalis dyan si Coach Yeng Giao. Pero ang sabi ngayon ng iba, mukhang nagbago ng ihip ang hangin dito sa NLEX dahil nung nag-champion ng Meralco, gusto ngayon ng MVP group na yung tatlo nilang teams ay magkaroon ng kampyonato. So dyan nagkakaproblema dahil alam natin na itong TNT Tropang Giga kumukuha ng mga players dito sa NLEX para mapalakas yung kanilang lineup. Diyan nanggaling itong si Mikey Williams at itong si Calvin Oftana. Kung inyong matatandaan, dalawa yung first round draft picks ng NLEX. Binigay ng NLEX yung isa dito sa TNT Tropa na naging si Mikey Williams at eventually na-trade din ito si Calvin Oftana dito sa Tropa. At marami nagsasabi na ito si Robert Bolick eventually mapupunto rin yan dito sa TNT. So yan ang nagiging problema ngayon. Kung talagang determinado ang management na gawing isang championship caliber team itong NLEX, hindi sila dapat kumuha dyan ng mga player. So yan ngayon ang kailangan natin tignan mabuti kung matutuloy ito. As it is, kung talagang gusto ng NLEX na maging championship caliber team, unang-una, kinakailangan i-retain nila yung serbisyo ni Robert Bolick. O kaya kung iti-trade man to, dapat Cedric Bearfield ang kapalit niyan. So ito ang aabangan natin mabuti ngayon. As it is, pwede rin natin masabi na itong NLEX Road Warriors, kung pag-uusapan yung lineup, kulang sila sa big man. So, yan ngayon ang magkakaroon ng adjustment dito. Kung gusto ng NLEX Road Warriors talaga at ng MVP group na sila maging isang kampiyon, kinakailangan bigyan nila ng evaluation talaga yung lineup at wag nang kumuha dyan ang TNT. Kasi kung kukuha rin ng mga player, mababaliwala din yung build up. Alam natin na very capable na coach itong si Jong Wichiko. Pero kung wala naman siya makukuhang player, kahit gaano kagaling na coach, ay wala pa rin mararating yung koponan mo. Shoutout kay Joseph Pineda, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, kay Edwin Carmona Jr., Michael D., Katsakino Dokusin, RG Bueno Adalina family, Jason Mendoza, Eduardo Monsales, Alicia Garcia, Ireneo Salangsang, Anthony Alon family. Binabati din natin si Enju, si Dexter Domer, si Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas at ang iba pa nating taga-subaybay.